So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga babae, alam nyo, kung anong nakakapagtaka dito, pinag-resign po si Martin Romualdez. Oo. So, si Martin Romualdez daw po, kesyo marami daw pong kabalbalan na ginawa. Di ba? Alam nyo kasi, ako, kung may papakita silang ebidensya na si Martin Romualdez, masamang tao, magnanakaw, mandarambong, maniniwala po ako. Kung may ebidensya papakita. Pero pag wala, tarantado pala kayo. Di ba? Kasi ito yung kinukumpara ng mga bobong mga DDS eh. Na, bakit naman palagi si Sara lang yung nakikita ninyo? Bakit palagi si Sara na lang? Si Martin Romualdez nga magnanakaw din. Ebidensya. Kasi ang point dito, kayo nagparatang, pahingin ng ebidensya. Pag may ebidensya, maniniwala ako. Yung digital ebidensya, ha? Ang problema po kasi kay Sara Duterte, mga kababayan, yung ebidensya po laban sa kanya, malakas. Galing COA. Oh, kung may ebidensya po laban kay Martin Romualdez, maniniwala po ako. Hindi pwedeng, bugna na ako si Martin nang walang ebidensya. Hindi pwedeng ganun. At ngayon, mga kababayan, mas lalo pong lumalakas po yung paniniwala natin na isa rin itong malaking kabulshitan kasi nga po si Martin Romualdez po nagre-resign. Well, abangan na lang po natin yung 28th Congress kung si Martin pa rin po yung magiging House Speaker. Kasi nga po, tandaan po natin, may mga pumuposisyon po ngayon sa 28th Congress para po maging House Speaker. Diba? So, isa na nga po dito si Albi. Ang alam ko si Albi. Si Chongko ba yun? Yung sa Alyansa, pangalan? Chongko. O di naman kasi relevant sa buhay ko kaya wala akong pakialam dyan. Yan ha. So ngayon, na nakakatawa kasi dito, no? Abangan natin kung si Martin pa rin pa magiging House Speaker. Di ba? Okay. Di kayo ba? Diyan, sa 600 na nanonood ngayon. Pabor ba kayo na si Martin po papalitan bilang House Speaker? Pabor po ba kayo? O di ba? O Toby Chanko, di ba? Si Toby Chanko nga. O. Chonggo. Sabi ni KHE, sana hindi mapalitan si SMR sa Congress. O, di ba? So, ngayon, mga babae, na nakakatawa kasi dito, pinag-resign po si Martin Romualdez na isang grupo na napakawalang kwentang grupo naman. Kongreso ng Bayan holds press conference today to call for resignation of Speaker Martin Romualdez. So, ayan eh. O, di ba? Yan, Martin pa rin. Yan, maraming salamat ha. Supportan natin si Martin. 'Di ba? Si Ultimate Diro pabor, Martin pa rin. 'Di ba? Tapos pabor na pabor, mahirap pag hindi si Martin. Yan na yung mga magandang mga comment, 'di ba? Sino bang gusto niyo Sino ba 'yon? Pag speaker, pangalan na nakita ko comment yung pangalan nun. Si Eli San Fernando na lang pala yung gawin nating speaker. Yung uhugin. Yun na lang. Martin pa rin. Yan na, maraming salamat na kasi baka Martin pa rin. Si Baste na lang, pwede si Baste. Si Baste. Pwede rin si Baste, no? Para Baste, si Pulong pala, Pulong. Sorry, si Pulong pala, Pulong. Pwede si Pulong. Martin protecting PBBM. Yan. Then, para sa akin, no, in my own opinion, di ba, basta, kaalyado po ni PBBM, okay po sa akin yun. Di ba? At sino pa ba yung malapit na kaalyado ni PBBM? Hindi pinsan niya. Hindi ako pabor Martin pa din. Di ba? Alam niyo kasi, no, pwede natin sabihin na si Martin Romualdez, no, is not that charismatic. Hindi. In reality naman talaga, no? Hindi siya ganun charismatic na politiko. Admitted naman natin yun. Pero pagdating sa public service, mga kababayan, hindi po natin matatawaran po yan. Para may mga bagay rin po na ginawa si Martin na hindi rin po masyado na-expose. For example nga po, no, itong pagbaba ng presyo ng bigas, si Martin po may gawa niyan eh. Sino ba yung nakita nyo nag-raid dyan sa mga sa mga kartel? Di ba si Martin? Sino yung nakapag-uusap doon po sa mga kartel ng bigas? Si Martin. Di ba? So, ayun lang talaga, no, kumapit na po talaga yung word na tambaluslos, no? Pero, hindi niya deserve yun. In my own opinion talaga.
Oo. O, kasi ano lang, si Edison Fernando na lang para. O, sa ngayon, ito, tinan nyo to. Laptop yung uhugin na yun, no? So, okay, so sabi dito, okay, Quezon Memorial Circle, Quezon City, June 19, here are the speakers for today's press conference here in Quezon City Memorial, Diliman, Quezon City, no? Kongreso ng Bayan is combined of voices of different group sectors, leaders from religious, indigenous, Muslim, lawyers, OFW, businesses, transport, retired military, and ordinary citizen in the country. Yan. So, resign now, Speaker Martin Romualdez, nakakagulo ang bansa dahil sa'yo. Parang nakakatawa naman to, no? Si Martin pa talaga nakakasira ng bansa. Hindi kaya kayo. O yan, dalawa. Dalawa ang pwede natin pagpilian. Si Sandro o si Martin. Diba? Wala naman kasi pwede pumuprotekta kay BBM kundi kapamilya niya lang. Si Sandro, okay lang. O, palitan si Martin, si Sandro ipalit. Okay lang sa akin yun. Mas okay yun. Anak yun eh. O, diba? O. So, may sabi dito, ang nakakatawa dito mga kababayan, sino ba naggugulo sa bansa? Ang mga Duterte ba talaga? O ito si Martin? O kayong pro-China? Ngayon, ang kapal ng mukha ng mga buwakan ng inang mga to, mga kababayan. Tandaan nyo pangalan ha? Pangalan ng grupo nila ha? Kongreso ng Bayan. Oh, baka Kongreso ng Bayan. Tingnan nyo ha, yung Kongreso ng Bayan na yan mga ka-streetwise. Ito yun oh. Oh, DDS po yun eh. Oh, DDS yung mga yan eh. O diba? Oh. Representative from various groups of former President Rodrigo Duterte supporters held a press conference in Quezon City on Thursday calling for the resignation of House Speaker Martin Romualdez. Oh. They accused Romualdez politicizing the House Representative and prioritizing the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Parang baliktad talaga utak ng mga DDS, no? At bukod po sa mga DDS po yung mga ka-streetwise, nung chinek ko nga po yung Pambansang Kongreso ng Bayan na yan, ito ha, tandaan nyo ha, Pambansang Kongreso ng Bayan, sila po yan. O nung ni-research ko nga po yan, ang nakalagay dito, National People's Congress, Dinagat, NPC, ay pambansang nakapagbatas ng Republikang Bayan ng China. Ito ang pinakamalaking katawang parlamento sa buong mundo na binubuo ng 2,987 miyembro sang-ayon sa kasalukuyang saligang batas ng China. Yan yun eh, pambansang Kongresong Bayan yun. Di ba sila yan? Oh. Ano yan? O sino nang gugulo ngayon? O, ito naman yung logo nila. Oh. Ko, mga pro-China pala itong mga to. Double dead. DDS na pro-China pa. Saan ka pa? Oh. Kayo ba maniniwala ba kayo sa isang grupo ng mga DDS? Sa grupo ng pro-China? At syempre mga kababayan, ang point dito, bakit ayaw ng mga pro-China kay Martin? Bakit? Oh. Yan tayo eh. Tanga-tangahan, parang manggamanggahan lang ni Aimee eh. O sabi dito, Tarrielas bears pro-China fake news drive on WPS. Days to Filipino vloggers. So, tandaan po natin, no, na itong si Tarriela nga po, na meron po talagang dalawang vlogger po talaga na chismoso. No? Ito nga po si Ana Malindog Uy. Tsaka si Adong Paglinawan. Yan, no, na ba yan? Yan, no. Yan, ito pala. Speaking before the House Tricom investigating the proliferation of fake news and disinformation online, Tarriela said to Filipino vloggers Ana Malindog Uy tsaka si Adong Paglinawan have publicly posted content that amplifies pro-China disinformation. So ngayon, si Ana Malindog Uy, alam naman po natin na pro-China itong mga to. Oh, so ngayon, nung last year pala, nagkaroon sila ng ito yun eh, Kongreso ng Mamamayang Pilipino.
online moderators. Si Roque, si Marlica, Ana Marindog Uy. Oh, with special guests, MJ Cambao, Jun Abines, Tixi Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Mark Lopez, and others. Puta. Oh, sorry, ito pala. Yan. Nakalimutan ko na namang ilipat. Oh, so yan. Pakita ko na lang ulit. ito yung pinakita ko kanina. Yan. Yung Tariela Barnes Pro China Fake News Drive. Ito yun. Tapos yan, pinangalanan niya dito si Ana Marindog Uy at si Ado Paglinawan. Okay? So ngayon, si Ana Marindog Uy, mga kababayan, siya po ang isa po sa mga moderator ng Kongreso ng Mamamayang Pilipino na gusto pong pag-resignin si Martin Romualdez. Galing. Husay. Ang babait nyo. Sana kunin na kayo ni Lord. Ayaw ko ba? Hello po, Sakura 35. Maraming salamat. So yun na babae. So kayo po ba? Pabor po ba kayo dito po sa gusto ng mga pro-China group? At ang malaking tanong natin dito mga kababayan, bakit gusto ng mga pro-China group na palitan si Martin Romualdez? Bakit? So ano ba? Tinik ba si Martin Romualdez sa China narrative? Ayun ba ibig sabihin nun? Di ba? Baka kalaban ni Lord. So yun, nasa 5 comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa inyong replay. Pa-like, pa-subscribe. Kung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.